Hallelujah. Siguro marami po nabigla na, anniversary na pala ngayon. Ano po? Sabihin mo sa katabi mo, Happy 9th anniversary. Ayan. Bang tataka ba, ang tagal na ng church, bakit? Kasi po, bali 18 na po tayo, 18 years na po ang church. Yung 9 years po, ay ito po yung CCM is before. Yung 9 years na po, ito yung TBC. Kaya total po, 18 years. Baka iba po magkaroon ng pag-iisip na, matagal na ang church, bakit 9 years pa lang? Bali, 18 years na po ang church na ito for the TVC is only 9 years. Okay? Kaya po para mas maliwanag po. Kaya po, isineselebrate po natin ito dahil ang kabutihan ng Diyos ay nasa iglesia. Amen? Sino po nakakaranas ng kabutihan ng Diyos? Amen. Praise God. Lalong-lalo na po, kahit hindi lang po na anniversary po ng church, sa bawat araw at panahon po, ay mabuti ang Diyos. Sa ating pong mensahe ng Panginoon, sa ating pong pagpapatuloy ng ating series na Victorious Life o Matagumpay na Buhay, na matatagpuan po natin sa Juan, sa aklat po ng Juan 15:16. At ito po ang sinasabi, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganon, anuman ang hingi nyo sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay niya sa inyo. Kaya dito po makikita natin na tayo po talaga ay design para sa Panginoon, para sa Diyos. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para pabayaan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para po mawala ng kwenta ang ating buhay. Kaya po, narito po ang church, nandito po ang iglesia, upang tayo ay pangunahan sa mga bagay na yan, upang tayo lalong makita yung talagang pagkapili sa atin ng Panginoon. Naalala ko po ako, nung nabubuhay po si Pastor Mike, ang buhay ko po noon ay talagang hindi po masasabi na magugustuhan po ng lahat. At yung sa pagtanggap ko po sa ating Panginoon, ay mas maganda talaga kapag ikaw ay nakakonect sa isang church. Kasi kung ako lang po'y tumanggap sa Panginoon at walang church, hindi magkakaroon po yung pamumunga na sinasabi ng Panginoon. Hindi po magkakaroon po dito na magkakaroon ako ng tamang relasyon kasi malaki po ang kaugnayan ng ating iglesia sa bilang mananampalataya. Kaya nga po, ibinibigay yung utos na huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipo na ganito. Kasi nandito po talaga yung ating paglakas o yung pagiging encouragement sa isa't isa. Kasi po lahat po tayo makakaranas ng downside. Pero ang kagandahan nga po, pag po tayo ay nasa iglesia, ay napapakita lalo ng Panginoon na tayo talagang itinalaga ng Diyos, pinili ng Diyos upang mamunga, magkaroon ng saysay ang buhay natin at makalapit tayo sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po ang pananampalataya ay kailangan po nakaugnay lagi po sa ating Panginoon at sa ating iglesia. Ganun po kahalaga ang ating pananampalataya na may sinasaniban po tayong iglesia. Meron po isang babae na maganda po siya. Pag nakita niyo po siya, talagang mapapalingon ka. Dinalagay po ko ng picture. Talagang pag nakita mo pang modelo, talagang pang-artistahin, kumbaga. At siya po'y galing sa mayaman na angkan. At nasa kanya na, maganda, kilala, tanyag si modelo nga, may magarang sasakyan, may magandang bahay, at prominenteng pamilya nasa kanya po. Talagang, kumbaga sa parang masasabi ng ibang kababaihan sana all. Ano? Ganun po talaga yung babaeng ito. At minsan siya pupunta sa counselor niya. At ang nakita siya ng counselor niya, umiiyak ka ba? Ang pag-iyak mo ba ay nakakatulugan mo na? Sabi ng counselor, nagulat yung babae. Bakit niyo po nalaman? Bakit niyo po nalaman na ako po'y umiiyak at nakakatulugan ko na yung pag-iyak? At paano niyo po nalalaman na ang buhay ko po'y malungkot? Ganyan po ang nangyayari ngayon sa marami. Pag nakita po sa social media, ang ganda. Pero at behind nung kanilang pinakikita sa social media, puro kalungkutan. Binanggit ko, nasa kanila na lahat. Nasa kanya na lahat ang gusto magiging ng mga kababaihan. Ako, gusto ko yan, idolo ko yan. Pero in spite of that, na meron siya, punong-puno siya na insecurity, punong-puno siya ng pagkatalo sa buhay. Ibig sabihin,
ang matagumpay na buhay, hindi base ito kung ano man ang katagian o meron ka. Kung may maganda kang sasakyan, kung may maganda kang bahay, kung meron kang magandang mukha o sexy or something na talaga makikita mo maganda. Pero bakit ganun? Ito po'y Kristiyano. Ito po'y katulad din natin na umaatin ng church, nag-worship. Ano po ba? Kaya hindi po pwede masabi na ang katagumpayan ng isang buhay, ito po ay sa kanyang kalalagayan sa buhay. Kundi ang magkaroon ng matagumpay na buhay, ito po yung pagkakaroon ng matagumpay na pananampalataya. Yan po kasi, sinasabi na po sa atin, hindi ang mga bagay sa mundong ito masasabi ang isang tao, isang matagumpay. Kasi marami po nagsasabi, ako may mga kilalang artista nga magaganda sila, pero pag nag-wish sila sa kanilang birthday, sasabihin nila, kailangan, ang wish ko po ay peace of mind. Ano yun? Nasa kanila lang lahat, pero bakit ang kapayapaan, wala pa rin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko ay ibang-iba sa mundo. Kaya yung last week na ating mensahe ng Panginoon, yung matagumpay na pananampalataya ay nagbibigay ng matagumpay na buhay. Konektado po yung dalawang yan. Kaya pag tayong may matagumpay tayong pananampalataya, asahan po natin na meron tayong matagumpay na buhay. Katulad po ng sinasabi po ng Panginoon nung nakaraang kay Josue, di ba? Chapter 2, kung natatandaan niyo po, last week message, si Rahab. Di ba napansin niyo ba? Hindi ko lang dinetails nung nakaraang mensahe, yung nagsinungaling siya. Pero naligtas siya ng Panginoon. Ulitin ko, baka may misinterpret niyo po. Yung pagsisinungaling po ni Rahab, hindi po yun tinotolerate ni Lord. Ginawa po siya kaya siya naligtas because of her faith. Maliwanag po. At yung po kasi, tsaka yung faith niya, immature pa eh. Bata pa siya sa pananampalataya. Kaya hindi pa siya ganon. Yung kanyang pagsasinungaling, akala niya, makakabuti yun sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Pero pag po tayo ay nagiging mature na, naiiba na yung thinking natin pagdating sa pananampalataya. Di po ba? Pag mature na tayo, naiiba na. Yung pagsisinungaling, hindi na dapat. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos, ginagawa na natin, tinatalikuran na natin to. Ayaw na natin gawin. Kaya yung mensahe ng Panginoon sa unang Juan 5:4, nung last week, sabi dito, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo na pagtatagumpay nito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya lahat tayo mga Christian, mga overcomers, so we are more than conqueror. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Hindi ka talunan kasi pag matagumpay ang iyong pananampalataya, kaya mo pagtagumpayan ng lahat sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At hindi yun sa pamamagitan ng galing nyo, ng yaman nyo, ng kakilala kayo sa mundong to, no, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi po marami po sa atin, maraming pagkakataon, ang ating katagumpay nakabase sa ano sinasabi ng sanlibutan. Kaya pag nakita ang ganda ng bahay, maraming sasakyan, puro mga sports car, matagumpay na buhay yan. Pero hindi po natin alam. Minsan, pag kinausap mo isang tao, kamusta ka na? Okay lang. Ano yung okay lang? Okay nga lang. Ano yung, paliwanag mo, okay. Marami akong problema eh. Hindi mo ba alam? Yung mga ganon. Pag tinanong mo, napakahirap sagutin yung tunay na pag tinanong mo, kamusta ka na? Hindi, marami akong problema. Hindi mo natin madirekta, di ba? Madalas tayong ganyan. Sabihin lang natin, okay lang ako. Pero hindi naman talaga okay. Kaya nga marami sa atin, sinadamitan natin yung tagumpay sa pamamagitan na sinasabi ng sanlibutan. Marami kang kotse, maganda bahay mo, maganda asawa mo, maganda karir mo. Pero deep inside may emptiness, may kawalan, may kalungkutan, marami tayong insecurity. Masasabi ba natin tagumpay? Kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito, yung tagumpay na yun sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya matagumpay, nagkakaroon ng matagumpay na buhay. Ayan po. Ibinigay na po sa atin. Halimbawa na lang po. Sige, nito. Kapag ikaw ay anak, sino may magandang pangalan dito na lalaki? Si Pedro na lang. Si Pedro may magulang. At ang magulang niya ay may pag-aari ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas. Siya yung nag-iisang anak. Kaya ibig sabihin, siya ang magmamana ng kanilang kumpanya. Siya yung CEO ng kanilang kumpanya. Pero hindi pa siya CEO dahil bata pa siya. Ano kailangan niya?
mag-aral muna ng elementary, high school, college, and then mga trainee para maging CEO. Tama po ba? Ganon din po ang pagiging Kristiyano. Kapag tayo ibinigay ng Diyos, tagapagmana na tayo ng tagumpay, matagumpay na buhay, hindi lang ganun kasimple yun. Kailangan pa rin ng pagsasanay, kailangan pa rin natin ng paggawa upang yung lumabas, yung tunay. Kaya nga yung kailangan magkaroon tayo ng matagumpay na pananampalataya upang lumabas yung matagumpay na buhay. Kaya nga po, napakahalaga sa ating mga buhay, matagumpay ba talaga ang aking pananampalataya? Kaya naalala ko lagi si Pastor pag ganitong nag-celebrate ng anniversary, yung ating iglesia. Hindi po ako pwedeng sabihin na ako po'y umabot sa ganito ng sarili ko. Hindi. Ginamit po ang iglesia. Ginamit po si Pastor Mike sa akin bilang mentor ko, bilang tagagabay ko. Kasi kailangan magsanay. Parang halimbawa na lang. Sino naglalaro ng basketball dito? Pakitaas ang kamay. Sino mga naglalaro ng basketball? Walang naglalaro. Makikita ko kayo sa Facebook, nilalaro kayo eh. Hindi ko kayo paglalaroin. Di ba? Ikaw, pag magaling ka na maglaro, ano pa ginagawa mo? Nag-iinsayo ka pa, di ba? Pag magaling na tumakbo, nag-iinsayo ka pa rin tumakbo para lalo lumabas yung galing mo, yung husay mo. Magaling ka na, mayroon ng gift ka na ng magaling ka sa basketball o pagtakbo, magte-train ka pa upang sa gano'n pwede ka makasali sa liga. Sa pagtakbo, pwede ka sumali sa school nyo o lalaban ka na for Olympics, parang gano'n. May pagsasanay po na nangyayari sa atin. At gano'n din po, bilang tayo po yung mga mananampalataya na pinangakuan ng Diyos at dinisenyo na matagumpay na buhay, we are more than conqueror, kailangan po natin yung pagsasanay. Kailangan po natin yung ating pananampalataya ay lumabas upang maipakita na tunay na ang ating pananampalataya ay matibay, tagumpay at doon pumapasok na talagang equipped na tayo sa matagumpay na buhay. Kasi yun po ang disenyo sa atin ng Panginoon. Nagbubunga at sabihin mo sa katabi mo, nakahanda ka na bang magsanay? Nakahanda ka na bang mag-train? Kasi po ang ating pananampalataya ay hindi po bigla-bigla na lang, pananampalataya. Ako po, ganun po ang nangyari. Kung wala po ang iglesia natin, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at walang nangyari sa akin na pagsasanay na ginawa ni Pastor Mike through our God, itong church natin, wala ako dito. Wala kayong makikita sa akin, wala kayong Elmer Francisco na makikita sa harapan nyo. Kaya ganun po ang ginagawa ng Diyos, may pagsasanay. At isa po sa tulong yon yung ating iglesia, ang ating church. Kasi dito po natin nasusumpungan yung talagang pagkilos ng ating Panginoon, yung pagtulong na ginagamit ng Diyos na ibang tao para tayo tulungan. At sinasanay, naranasan ko nga po magsanay noon, na hindi madali. Kasi ako po, di ba, alam niyo po yun, na ako po'y maraming bisyo, sasabihin ni Pastor Mike sa akin, huwag mo ka nang pumunta sa mga kaibigan mo. Yung dati iniinom mong alak, kape na lang. Di ba? Di ba? Mahirap yung ilang taon mo iniinom mo. Pag umiinom ka ng alak, mapapangiti ka. Pag kape, medyo mapait. Di ba? So wala kang kasamang iba pa. Pero hindi, tinrain eh. Because of our church, na-train din ako. Sa aking pag-iisip, sa aking pag-uugali, pagkatao, tinitrain tayo ng Diyos. At isa sa mga binibigay na pagsasanay, kung ano yung mangyayari, nagbibigay ito na maganda. Sa akin kasi, kung di ako sinanay ng Panginoon, gamit ang church na ito, hindi magbubunga ng maganda eh. Alam ko, ang pagsasanay, hindi madali. Di po ba? Mahirap yan, pero nagbibigay po ito ng magandang bunga. Ano po sinasabi sa unang Pedro 1:6-7? Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Kasi po yung bilang mananampalataya, ang ginagamit pong pagtitrain sa ating pagsubok eh. Di po ba? Walang sino man dito hindi nakaranas ng pagsubok. Lahat tayo nakaranas, tama? Pag sinabi mo hindi, hindi ka taga-earth. Kasi lahat tayo makakaranas. Dahil nga ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang na dapat ninyong maranasan. Dapat nating maranasan. Isang train ito sa ating ng Panginoon, hindi dahil sama ko sigurong tao, sama ko sigurong Kristiyano, ba't ako nakakaramdaman ng pagsubok? Hindi. Isang train niya, kasi alam po yan sa buhay ko rin. Kung wala din ang church, tinetrain ako, wala po. Kaya,
ina-encourage ko po kayo. Lagi po tayo magpasakop, lalo po sa iglesia natin. Kasi yan po, ginagamit ng Panginoon na tuwing may pagsubok tayo, napapalapit tayo. Di ba, church ako, pupunta ako. Kasi lahat po tayo makakaranas ng pagsubok para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Tingnan niya? Kaya pag tayo meron tayong matagumpay na pananampalataya, totoo ang iyong pananampalataya, tunay. Sabi mo sa katabi mo, tunay ba? Kasi mahalaga yun. Kung gusto mo na matagumpay na buhay, alamin mo muna kung matagumpay din ang iyong pananampalataya. Kasi gusto lang natin matagumpay na buhay. Tama? Magtataas. Sino dito gusto na matagumpay na buhay? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo gusto, di ba? O tanongin ko kayo, sino gusto magkaroon ng matagumpay na pananampalataya? Itaas ang kamay. Amen. Dapat mas marami yung matagumpay na ng pananampalataya kasi kasunod na yung matagumpay na buhay. Kaya dito sinasabi, tunay na katulad ng gintong sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya pag napatunayan, tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Heso Kristo. Pag tayo nakakaranas ng pagsubok, lalo lumalabas kung ano talaga tayo. Tama? Yung nakakaranas ng pagsubok pag nakakaranas ng pagsubok, lalo nagpe-pray. Lalong napapalapit sa Diyos. Lalong pinupuri ang Diyos. Laging binibigyan ng kapurihan ng Diyos. Hindi yung pag hindi tunay, pag may pagsubok, ayoko na. Naging Kristiyano ako, lalong dumami ang aking mga problema. Di ba? Ganon. Pag naging Kristiyano ako, lalo akong nawalan ng pera. Pag naging Kristiyano ako, lalo akong naghihirap, naging malungkot. Alam niyo po, kaya po ibinibigay ito upang alin? Lalo para tayong gintunga, para lalong madalisay, lumabas kung ang faith natin ay totoo o hindi. Para maipakita doon, hindi para sabihin sa'yo na ang dami mo kong kasalanan, kaya ang daming problema. Hindi, sinabi naman dito, lahat Lahat ng tao makakaranas ng mga pagsubok. Kaya wag po natin isabihin na ang pagsubok ay tukso na ginagamit ng Diyos para tayo mabigo. Pero ang Diyos ay pinaintulutan niya ang mga pagsubok at tukso para tayo ay magtagumpay. Ang diablo, ang iniisip niya sa pagsubok, ay hindi ka mahal ng Diyos. Talikuran mo na yan. Huwag ka nang pumunta ng church. Ako po gano'n yung nangyari noon. Kaya si Pastor, I praise God. Ginamit si Pastor talaga, yung pages niya, gano'n eh. Ang church, ilang beses si Bong pabalik-balik, nagtsatsa kami ni Pastor. Kasi nga gano'n eh. Gano'n na ang buhay ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Di ba sabi ko, ang pananampalataya, Christian life ay madali. Kasi imposible ito. Naging imposible because of the Holy Spirit, kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahalaga po ang iglesia as we celebrate 9th year anniversary ng church. Tingnan niyo yung buhay niyo kung wala kayo sa church. Kapag may pagsubok kayo, o anong nangyayari? Naalala ko, maraming sasabi, pag may mga pagsubok, si Pastor Mike. Si Pastor Mike, kahit madaling araw yan, pupunta yan. At tatawag yung okay. Punta ka sa church, mag-mentoring tayo. Sa church, pag may problema, mga namumuno, leader dito sa atin, di ba, pinupuntahan natin, may pakitayo. Kung wala ang church, nasan tayo ngayon? Kaya nga, siya yung ulo ng iglesia para maipakita na tunay tayo may pananampalataya sa Panginoon. Kaya dapat maunawaan natin, hindi tayo malito kasi lahat tayo magkakaranas ng pagsubok. Pero ito ang sinasabi ng John 10:10 o Juan 10:10. Dumarating na magnanakaw para lang magnakaw, pumatay ang mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Kapag ang pagsubok na yan ay kinukuha yung iyong saya, ninanakaw ang iyong kapayapaan, kaayusan sa buhay, I tell you, kumikilos ang diablo pababa. Ang Diyos pag kumilos, pagdating sa problema o mga pagsubok o temptation sa buhay, anong ginagawa niya? Ginagawang ganap at kasaya-saya ang buhay mo. Amen? Halimbawa na lang po yung nangyari sa buhay ko po. Lagi ko po i-explain sa inyo para maintindihan nyo na hindi ito po katang isip lamang. Kung ako po yung nangyari hindi maganda sa buhay ko, ay lalo akong magpakasaya. Alam niyo na po yung nangyari sa anak ko, sa eldest son ko? Di ba namatay? Pinag-ano ako ng Panginoon, ng diablo, tsaka ng Panginoon. Mamili ka. Kung ang pagsubok na yan,
dadali mo sa side na lalo matanggal ang iyong kapayapaan, ang saya mo, ang maayos ng buhay, gawin mo, lumayo ka sa Diyos. Di ba? Pero yung pagsubok na yan, pag inilapit mo sa Diyos, ano mangyayari? Yung kalungkutan mo, magiging kasiyahan. Yung pagkabalasa mo, gagawin kapayapaan. Yung magalumong buhay, gagawin niyang kaayusan ng buhay. Amen? Kaya nga nung ako'y yung pagsubok na yon ay nilapit ko sa Panginoon, ano nangyari? Nandito po ako sa inyong harapan bilang buhay na patotoo sa tulong ni ating iglesia at sa tulong po ng aking mentor. Kaya hindi po pwede na may pagsubok ako. Oo nga, kaya nga lalo tayong lumapit sa Diyos. Kasi sa Diyos walang mahirap. May imposible ba sa Diyos? Wala eh. Kaya nga, may problema ka, lalo kang lumapit sa Panginoon. The author of your life. Sabi, may alam ng buhay mo eh. Mangyayari kung saan tayo pumupunta. Ano? Ang Diyos ay nagbibigay ng ganap at kasaganahan. Ito po sa Santiago 1:2-4. Mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Ang hirap, ano? May pagsubok ka, ngingiti ka, magagalak ka. Sino dito yung may problema, nakatawa pa? Pag may problema, nakasimulang ko sabi, may problema ako. Di ba, ganun tayo madalas eh. Kasi nga, hindi natin alam na ang pagsubok yan ay pagsasanay o training sa ating faith upang maging matagumpay ang ating pananampalataya. Punta doon sa matagumpay na buhay. Kasi isip lang natin, pag may pagsubok, pinarurusahan ako ng Diyos. Hindi ako mahal ng Diyos. Ganyan tayo kaagad. Pero ano sinasabi? Maging mag-alala kayo, mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam nyo, nagdudulot ito ng katatagan ng inyong pananampalataya. Di mo ganun kabuti ang Diyos. In spite tayo nakakaranas ng trials and suffering. Anong ginagawa ng Diyos? Nagiging mabuti effective nito sa ating buhay kapag ibinibigay mo sa Kanya. Kasi pag hindi mo ibinigay ito sa Diyos, ano nangyayari? Discouragement, panghihinaan ka ng loob, wala ka ng pag-asa. Sa ating church, siguro maraming magte-testify dito dahil sa ating church, talagang tumatag ang pananampalataya niya. Amen? Ginamit ang TBC upang sa maraming buhay na nasira, nagkaroon ng kaayusan. Amen? Sino dito ang inayos sa kanyang buhay dahil sa pamamagitan ng church natin? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Marami, magte-testify. Baka hanggang sa sunod pang araw, pag pinag-testify ko rito lahat tayo Ginamit ang iglesia ito. Sino ba tayo? Naalala ko nga, sabi ni Pastor Mike noon. Sino ba tayo? Magkakakilala ba tayo? Pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Isa ang hangarin, lumapit at sambahin ng Panginoon. Hindi naman tayo magkakakilala Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya nga ito'y nagdudulot ng katatagan ng iyong pananampalataya. Kahit tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap ang anuman, walang anumang pagkukulang sa iyong buhay. Kaya nga, pag nakakaranas ka ng maraming pagsubok o trials, lalo ka naiintindihan mo yung buhay mo naranasan ko na yan at napagtagumpayan ko. Naging matatag ka na walang pagkukulang. Kasi kapag naranasan mo na ang lahat, parang sabi mo, parang kaya ko na ang lahat Kahit anong bigat yan, bakit? Naranasan ko na kasi. Hindi ko ito tinalikuran, hindi ko ito binaliwala na iiyak lang ako, wala nang pag-asa. Hindi. Kasi alam ko na ang pagsubok na ito ay magiging katatagan ko. Kaya anumang bagay na naharap mo, walang pagkukulang. Walang anumang pagkukulang. Dahil sa buhay mo, may nagpupuno ang ating Panginoon. Amen? Kaya walang emptiness Kaya iba na nakakalungkot. Nasa kanila lahat. Pero bakit hanggang ngayon malungkot sila? Punong-puno sila ng mga insecurity. But may kulang laging ganun. At iba, humaantok sa pagpapakamatay. Okay? Kaya kapag tayo sinasanay ng Diyos dahil sa pagsubok, nagiging mature tayo sa ating pananampalataya. Kaya hindi porket marami kang problema, ayaw ka na ng Diyos. Wala na yung favor. Hindi. Minamature ka para maging matagumpay ang iyong pananampalataya. Okay, maging totoo. Marami ako, may nakausap ka Paano sabi, Pastor, ba't yung matagal ng Christian? Ba't ganun pa? Huwag mo siyang intindihin. Ang mahalaga, totoo yung pananampalataya mo. Kasi darating ang panahon, naharap tayo individual sa harapan ng Diyos. Hindi yung, ito problema, yung pananampalataya ni Juan, katulad ni Pedro. Hindi. Sa harap ng Diyos, ano yung faith mo, totoo hindi, kayo maghaharap ng Diyos. Darating. Kaya,
Basically, baka nga yung sinasabi mo, may biglang siya ng paglago ng pananampalataya. Ipanalangin natin. Kaya magkaroon tayo ng totoong pananampalataya upang ito'y magbigay ng mabuting patotoo din sa ating kapwa. Upang magkaroon ng matagumpay na buhay, upang ang mga bagay na talagang binago na tayo makikita sa atin. Di ba? Sino po dito yung bago na ang buhay? Parang wala. Parang sasabi talaga, hindi talaga totoo talaga ako. Praise God, nagiging totoo ka na. Pero hindi pa huli ang lahat. Di ba? Kaya nga, may mensahe sa atin, maging sa akin po eh. Kasi nga, hindi pa tapos ang Diyos sa ating lahat. Minasanay pa rin tayo, maski ako po, sinasanay pa rin ng Diyos. Kasi ang kaaway natin, kasi di ba kanina sa John 10:10, to kill, to steal, to destroy, yan ang gawa ng kaaway. At hanggang nandito tayo, nandun pa rin yung bagay na inaagaw yung matagumpay na buhay, inaalis sa atin. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan, wala kang kwenta. Ano? Kaya kailangan natin na pagsasanay para magpatagumpay ang buhay natin dahil ang panahon natin ngayon ay puno ng panlilinglang ng kaaway. Totoo yan. Di ba? Nagbasa lang kayo sa social media. Talagang madi-discourage kayo. Ano ba yung nangyayari sa mundong ito? Pabata ng pabata ang gumagawa ng krimen. Mga nangyayari sa mundong ito, lindol, etc., di ba? Talagang panghihinaan ka ng loob. May magandang buhay pa ba ako hinaharap? Pero hindi, kasi po ibinigay na sa atin to ng Panginoon sa pamamagitan ng matagumpay na pananampalataya, kailangan natin ang pagsasanay. Kaya ngayong umaga, ang mensahe po natin, pagsasanay para sa matagumpay na buhay o training for victorious life. Makikita po ang ating verse po dito sa Hebreo 12:11. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay mapayapa at matuwid na pamumuhay. Dinidisiplina, ibig sabihin ito, sinasanay ka. Mga bata, mga teenager, pag kayo dinidisiplina ng iyong magulang, natutuwa po kayo? Di ba hindi? Mahirap ang pagdidisiplina. Mahirap, lalo na sa mga sundalo, may mga tiyo po ako, mga sa military, marines, iba po ang pagsasanay nila. Iba po. Iba ang training ng marines, ang pangkaraniwan na at sinasabi niya, pamangkin, pag ka, grabe, iiyak ka talaga. Pero ano bunga naman nito? Iba ang tingin sa kanila. At bilang tayo mananampalataya, kapag tayo dinidisiplina, hindi talaga nakakatuwa eh. Pag dinidisiplina ng Diyos, minsan medyo mabigat eh. Hindi lang kurot, hataw, mararanasan mo. Pero ang maganda nito, pag ikay tumugon sa disiplina at nasanay ka sa mga ganyang bagay, ano nangyayari? Nagiging mapayapa at matuwid ang pamumuhay mo. Kaya kailangan masanay tayo. Masanay tayo doon sa training na yon na magbibigay sa atin ng matagumpay na buhay. Okay po? Ang unang pagsasanay na kailangan gawin ay pagsasanay sa paningin. Ano yung akin? Hindi. Paningin po sa pananampalataya. Kaya po marami po ang mga na nagiging talunan sa buhay kasi sila po ay nakatingin sa mundo, sa sarili, sa mga bagay na lalo magpapadown sa kanila. At kailangan po natin masanay na lagi tayo nakatingin sa ating pananampalataya. Okay po, bago po sabihin yung verse po dito, para maintindihan po natin sa Joshua 3:5 po kasi yung verse nito. Umpisahan po natin sa Joshua 3:1-4. Basahin ko po dito, wala po kasi dyan, sabi po dito. Maaga pa'y bumangon na si Joshua at ang lahat ng mga Israelita umalis sila sa Shittim at pumunta sa Ilog Jordan. Nagkampo muna sila roon bago sila tumawid. Anong mapapansin po dito? Maaga silang pumunta. Ibig sabihin, ang pagsasanay po ay nangangailangan po ng pagiging handa. Kaya po tayo hindi nagkakaroon ng magandang buhay o maganda yung ating pananampalataya, wala tayong kahandaan. Lalo na ba, punta tayo sa church Sunday ngayon. Kakatamad eh. Lamig. Wala tayong kahandaan. Lalo na ang tingin tayo, maaga pa. Kaya napakahanda ng pagsasanay sa ating pananampalataya. Lagi may kahandaan. Dito sinasabi nyo, maaga pa lang. Handa talaga sila kung ano yung pinagaganawa ng Panginoon. Ano sa verse, pagkalipas na 3 araw, nag-ikot ang kampo at pinuno at sinabi ng mga tao, kapag nakita nyo na dinadala ng mga pari ng mga Levita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng Diyos, sumunod kayo sa kanila.
Ano po ba ang significance nito sa atin? Tagal na yan kasi pupunta na sa Jericho eh. Ano po ba? Ang pinapakita po sa atin ng Panginoon dito na tumingin tayo saan? Sa Ark of the Covenant, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yun po ang sinasabi dito ni Josue. Pag kayo ay hindi nakatingin sa ating pananampalataya sa ating Diyos, maliligaw ka. Ano pa ba laman ng Ark of the Covenant? Ang laman po ng Ark of the Covenant, ito po yung 10 Commandments. Ang isa, mana. At sumunod yung tungkod ni Aaron na nagkaroon na ng buds, yung sumibol na. Ano po ba ibig sabihin sa atin ito? So, bakit? Kasi ang Ark of the Covenant, ito po ipakikipagtipan sa atin ng Diyos sa pamamagitan na may relasyon tayo sa Kanya. Covenant nga eh. Di ba sa pag-aasawa, pakikipagtipan. Kayong dalawa magiging isa. Kaya nga tayo sinasabi sa Bible, para tayo mag-asawa ng ating Panginoon. We are the bride of Christ, di ba? Kasi meron pakikipagtipan. Meron tayong magandang relasyon. Kapag hindi ka nakatingin sa pananampalataya, I tell you, babaksak ka talaga. At ano ibig sabihin? Kaya nga natin yung 10 Commandments para tayo sumunod sa utos ng Diyos. Pag tayo nakatingin sa ating pananampalataya sa Diyos, susunod ka sa utos niya. At yung sabi nung mana, Diyos, tagal na, ilang years yun. Siguro lahat ng Israelita, lahat ng klase na luto ng mana, naluto na. Manang adobo, manang kaldereta. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon, that God will provide. Amen. Pag tumuto ka sa akin, lahat ng pangangailangan mo, ibu-provide ko. Ano ba yung baston na nagkaroon ng ulit ng buds o yung parang nagkabuko na ang buhay mo ay magiging mabunga rin. Pag tayo po'y nakatingin doon sa ating pananampalataya, doon sa ating Panginoon. Ano po sabi sa verse 4? Sabi dito, mas maganda po ito. Para malaman nyo kung saan kayo dadaan. Kapag po tayo hindi nakatingin sa ating Panginoon, maliligaw ka. Kaya nga sabi dito, para malaman nyo ang iyong dadaanan. Ay marami tayo sa ating mananampalataya, we're called to be Christian, pero yung way natin, away from the Lord. Sasabihin, ba't ako napunta rito? Hindi ka nakatingin dun sa ating pananampalataya. Hindi ka nakatingin sa Diyos. And then sasabihin mo, ba't ako naliligaw? Kaya nga itinuturo ng Diyos yung daan. Kaya nga itong church na to, yun ang itinuturo papunta sa ating Panginoon. May sinabi ba dito sa church na pumunta ka doon kay Pedro, nandun na matagumpay na. Wala. Kundi ituon mo ang iyong paningin sa pananampalataya upang hindi ka maligaw. Kaya marami po ang bumabaksak sa pananampalataya, ang dami niyang tinitignan. Limbawa na lang si Eva at Adan, di ba? Kaya ang kahalagahan ng pagsasanay sa paningin eh. Bakit? Madalas tayo si Eva, ang ganda ng apple. Oh, sarap kainin yan. Di ba? Eh mga kalalakihan, no? Oh, daming, may video okay doon, no? Punta kaya tayo. Saya doon eh. Mga babae, di ba? Ang dami nating lust of the eyes tayo. Ang daming ng mata natin eh. Pero pag hindi ito nasanay sa pananampalataya, saan? Ang mangyayari, ililigaw ka niya. Sabi nga dito, dahil hindi pa kayo nakakadaan doon, pero huwag kayong lalapit sa kahon ng kasunduan, may karoon kayo ng agwat na 1 kilometro. Bakit kaya kailangan pa na may agwat 1 kilometro? Bakit kaya? Kasi nga, madalas tayo sa ating pananampalataya, lagi tayo nakatuon ngayon lang. Kasi sa panahon nila, kung ang Ark of the Covenant sa harapan, yung mga nasa likod, hindi makikita. Tama? Pag ilagay mo yung Ark of the Covenant sa harapan, hindi makikita yun. Pero pag nilagay mo 1 kilometro ang layo, makikita ng lahat. Ganun po ang Pero sa atin, significance nito, bilang mananampalataya, huwag ka lang tumingin dapat sa ngayon. Dapat nakatingin ka sa Diyos, saan? Sa walang hanggan. Kasi tayo, ang nangyayari, ano kaya buhay ko ngayon? Hindi, tumingin ka sa pananampalataya para ituon ito sa walang hanggang mga bagay. Lalo na pag ngayon lang, paano na buhay ko? Wala akong silbi ngayon, wala akong trabaho, etc., etc. Huwag kang tumingin ngayon. Lawakan mo yung paningin mo. Kasi pag ikaw ay tumingin sa pananampalataya mo, grabe, higit pa doon sa iniisip mong tagumpay, ibibigay niya dahil sa pananampalataya mo, dahil sa Diyos ka nakatingin. Amen? O balik po tayo sa verse 5. Ito po ang verse 5 para maunawaan ang panahon natin. Pagkatapos, sinabi ni Josue sa mga tao, linisin niyo ang sarili dahil bukas ipapakita ko sa inyo ng Panginoon kamangahamang mga bagay. Ano po sinasabi sa atin? Dahil tayo po ay kailangan maglinis ng ating buhay.
Ano sinasabi sa Genesis 35:2? Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan nila at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo, maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Yung malinis po sinasabi dito, yung hindi po yung maliligo ka lang, kundi yung malinis, kung marami tayong Diyos-Diyosan, marami tayong kasalanan, hindi pa rin natin hinuhubad, hindi pa rin natin inaalis. Hindi po natin mararanasan ang kamangamangang bagay ng Diyos na ginagawa unless meron pa tayo tinatago sa Kanya, lalo mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi, linisin nyo para makita nyo. Kasi ano yung nagpapatikip sa ating mata? Kasalanan. Yung nagpapatikip sa puso natin. Kaya anumang bagay, hindi natin nakikita. Kino-cover yan ng ating mga masasamang gawain. Kaya nga dapat may pagsasanay tayo sa paningin upang makita natin na may problema pala ako. Na may kailangan palang alisin sa buhay ko. Yun ang madalas sa atin, di ba? Wala akong problema. Wala akong kasalanan. Wala akong masamang bisyo. Wala akong aalisin sa akin. Deniable tayo, di ba? Hindi. Kaya nga magkaroon tayo ng pagsasanay sa paningin, hindi para husgahan ka ng Diyos, para maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Ganun ang Diyos, hindi para husgahan ka. Kasi ang gusto ng Diyos, mapapunta siya, magkaroon ng matagumpay na buhay at mga maranasan ng mga kamanghamang bagay dahil sa pagsasanay sa paningin, nagdadala ito ng karangalan. Ano po sabi sa Josue 3:7? At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito, pararangalan kita sa harap ng lahat ng Israelita para malaman ninyong sumasayo ako gaya ng pagsama ko kay Moses. Panindigan mo ang iyong pananampalataya. Kung sa tingin na naman ng iba, walang kwenta yan. Wala kang mahihita sa faith mo. Okay lang. Bakit? Darating ang panahon, pararangalan ka ng Panginoon. Amen? Lahat ng nakikita natin sa mundo maglalaho yan. Pero ang iyong pananampalataya sa Diyos, may eternal value yan. Kaya yun po ang sinasabi sa atin ng ating iglesia. Di ba? Lagi sinasabi sa atin, manampalataya ka. Huwag kang tumigil sa paglapit sa Panginoon. Huwag kang tumigil sa pagsisimba. Huwag kang tumigil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ito ang magdadala ng karangalan sa atin. Hindi, pastor, kasi gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Gusto ko na magkaroon ng marangyang kotse, magaganda, sports car. Lahat ng mga para ka lang nag-invest ng walang halaga. Lahat yan mabubulok, masisira. Pero yung pagsunod mo, yung pagsasanay mo, sa paningin mo, sa pananampalataya mo, magbibigay yan ng karangalan. Dapat tingin lang tayo sa Diyos. Ano man ang pagsubok, tingin lang tayo sa Diyos. Lagi tayong tumingin sa Diyos, mag-focus sa Diyos upang ang ating pananampalataya, ang ating paningin ay masanay. Hindi kung saan-saan. May pagsubok na kung saan ka pa tumitingin. Sa Diyos lang na magbibigay ng solusyon. Ang pagsasanay sa paningin ay nagdudulot ng walang hanggang kaligayahan. Sabi sa Hebreo 12:2. Ituon natin ang ating Panginoong kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Ano sabi dito? Nakatuon mula simula hanggang katapusan. Madalas lang, ito problema ng Kristiyano. Pag may problema ka, nakatuon ka na kay Christ. Lord, talaga ibigay. Pag naibigay na, wala na. Sa iba na nakatingin. Wala na. Ang sabi, mula sa simula hanggang sa wakas. Kahit ikay nabe-bless, tuon ka lang. Kahit ikay may problema, tuon ka lang kay Jesus. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, tuon ka lang. Huwag kang bibitiw ng paningin sa Kanya. Kasi magbibigay ito ng kaligayahan. Sabi nga dito, tiniis siya ang paghihirap sa krus, hindi niya ito ikinahiya. Minsan tayo, pag tinignan tayo ng ibang tao na masama sa pit mo, kaya ka, wala na. Pero hindi, dahil inisip niya ang kaligayahan, naghihintay sa Kanya, at ngayon nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Kapag po tayo ay lagi nakatingin sa pananampalataya at sa Diyos, alam mo natin sa iyo, buhay na walang hanggan, matagumpay na buhay. Sure po yan, sure ball, 100% po yan. Yan po ang sinasabi ng church natin. Kasi, hindi namang yan, hindi totoo yan. Walang kaligayahan. Ako na po yung buhay na patotoo. Sinasabi ko sa inyo, maligaya po ako. Kahit palitan po yan na napakaraming pera, hindi po. Bakit? Kasi ang kaligayahang ito, nagmumula sa Diyos at may eternal value ito. Sino nakaranas dito kahit walang laman ng bulsa mo, nakakiti ka? Di ba? Kahit may problema, kakatawa ka kaya mga kasano, nasasabihan, may ganun eh. May problema ka na, nakakiti ka pa. Bakit? Problema lang yan. May Diyos ako malaki. Amen? Ganon dapat.
Hindi. May problema ka na eh. Kaya nga, ang kagalakan mo lang sa Diyos, ibang-iba sa mundo eh. Iba kasi tayo. We make a difference. Iba talaga tayo kasi nga tayo pinili ng Diyos sa matagumpay na buhay. At ang pangalawa, sa pagsasanay sa pakikinig para makasunod. Ito mahalaga kasi. Di ba, faith comes from hearing. Nakikinig tayo para magsimula ang ating pananampalataya. Pero hanggang dun na lang sa pakikinig. Pero iba ang nangyari kay Josue. Ano po sabi din sa Josue 3:8-9? Sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon na kasunduan sa pagtapak nila sa ilog ng Jordan, huminto muna sila. Kaya tinawag ni Josue yung mga tao, hali kayo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Ano yung napasa niyo sa verse 1? May sinabi ang Diyos. Tama? Nung verse 2, nung sinabi ng Diyos, gumawa siya. Sabihin mo to. Kaya nga sinabi niya. Kaya dapat sa ating matagumpay na pananampalataya, mag-train yung ating matagumpay na buhay, ang unang-una dapat natin ginagawa, hindi lang tayo nakinig, kundi ginawa natin yung narinig natin sa Panginoon. Kanina, tumutok tayo. Pag tutok natin, may sasabihin si Lord. Pag sinabi ni Lord, ito gawin mo, gagawin mo, hindi yung, sabi ni Lord, Elmer, tanggalin mo na yung pambababae mo, ha? Kasi Lord, sino Elmer yun? Maraming Elmer sa Pilipinas. Ganun eh, no? Hindi muna, bata pa ako, tsaka ang dami nagkakagusto eh. Problema ko ba yun? Problema nila yun, di ba? Ganon. Hindi. Kung ano yung sinabi ni, katulad ni Josue, sabi mo ito sa mga kapwa mo Israelita, yung may hawak ng Ark of the Covenant, ha? Sabi dito, ito gagawin nila. Sinabi ka agad niya, ginawa niya, ito gagawin niyo. Ganon dapat. Ang ating pagsasanay sa pakikinig, dapat merong pagsunod talaga. Marami ko sana, pag nakikinig, sasabihin pa, hindi sa akin yung patama ni pastor. Baka sa iyan. Di ba ganun pa tayo? Aminin natin upang makasunod tayo. Kasi malalaman natin na sumasa atin ang tunay na Diyos. Kapag po tayo nakinig at sa pakikinig natin sumunod tayo, malalaman mo na sumasa iyo ang Diyos. Ano po sabi sa Josue 3:10? Ngayon, malalaman nyo na sumasa inyo ang buhay na Diyos. Grabe, no? At sigurado itataboy niya papalayo sa inyo ang mga Kanineo, Heteo, Hibiseo, Periseo, Girgaseo, Amoreo, Jebuseo. Data may seyo yata dito. Ano ba pinakikita rito? Sumasa inyo ang buhay na Diyos. Kasi kapag po tayo nakinig at isinagawa natin yung napakinggan natin, malalaman natin yung nagsasabi sa atin ay buhay na Diyos. Kaya nga sabi ito, itataboy ko yung mga patay na Diyos nila. Ito yung mga si Periseo, Hebeseo. Patay ang Diyos nila eh. Hindi naman talaga nakakapagsalita eh. Hindi ito gumagawa ng makapangyarihang mga bagay. Kaya sinasabi niya, pag nakinig ka at sumunod ka, malalaman mo ako yung tunay na Diyos na buhay. Di ba? Kaya pag tayo nakikinig lang, di tayo sumusunod, patay ang Diyos sa atin. Kasi bakit? Hindi mo kasi naranasan na yung sinabi niya, totoo. Halimbawa sa buhay ko, nung sinabi ng Diyos sa akin na sumunod ka, talikuran mo yung masasamang gawain mo, mababago ang buhay mo. Kung sabihin ko sa Lord, di nga. Nakinig lang ako eh. Nung sinunod ko, nabago buhay ko, nandito ako, totoo pala ang sinasabi ng Diyos. Amen? Buhay ang Diyos. Kaya ang buhay ang Diyos ng TBC. Kasi marami po ang nabago dito. Hindi po dahil sa church kay pastor, hindi dahil buhay ang Diyos na sinasamba ng TBC. Amen? Kaya, hindi lang tayo dapat tagapakinig. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, ihayo mo, salita mo ng Diyos, mabuting balita, gawin mo, mapapatunayan mo na ikaw ay magiging ilaw at asin talaga. Ano man ang kalalagayan mo. Kasi wala akong pinag-aralan, hindi. No. Ang Diyos, patutunayan na buhay siya, na siya ang kikilos at makapangyarihan siyang Diyos, ang pangunguna at mararanasan ng kapangyarihan ng Diyos. Pag tayo nakinig at sumunod, mararanasan natin, pangungunahan at mararanasan ng kapangyarihan. Ano po sabi sa Josue 3:11 and 13? Sabi dito, tiyakin ninyo ang kahon ng kasunduan ng Panginoon makapangyarihan sa buong mundo, mauuna sa inyong pagtawid sa ilog Jordan. Mauuna. Ito kagandahan sa Panginoon. Pag tayo ay nakinig at susunod, hindi kanya iiwanan. Anong ginasasabi sa ating Panginoon? Makinig ka, sumunod ka sa akin, tatanggalin ko takot mo. Hindi kasi tayo sumusunod eh. Nakikinig lang tayo kaya nangyayari. Takot ako. Hindi. Sumunod ka para malaman mo, si Lord nasa unahan. Hindi ko makita si Lord. Bakit mo makikita? Nakatalig ko kayo, palayo ka. Paano mo makikita si Lord? Yung pinagagawa niya, hindi, paatras ka. Sabi ni Lord, paabante ka, paatras ka. Siyempre, hindi mo
mo na makikita. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon, pag nakinig ka, nasasanay ka sa pakikinig at ginagawa mo ng paggawa ito, sasamahan ka niya, pangungunahan ka niya. Mabigat dito yung panahon ni Moses, binuksan muna yung, di ba, yung dagat. Ito hindi pa. Kailangan mo munang tumapak sa Ilog Jordan, tsaka lang mawawala yung tubig. Ang Ilog Jordan po, naka-angkline po na ganyan. Pag ganyan ng pababa, ang bilis po ng agos. Ano pinakikita po dito? Faith, nagtitiwala ka ba? Yung napakinggan mo, magagawa ko yan. Eh, nung ginawa nila, pag-apak ng mga pari nun, saka nawala ang tubig, unti-unti naipon sa taas. Natatanggal po ang takot natin. Kasi madalas yun ang sabi, takot tayo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya mabago, hindi ko kaya tanggalin ito. Hindi ko kaya. Hindi mo talaga kaya, si Lord lang. Dahil pangungunahan tayo sa pagtawid. Kapag lumusong na mga pari, tagabuhat, ng kasunduan ng Panginoon, Panginoon makapangyarihan sa mundo. Bakit lagi sinasabi? Pwede ng Panginoon lang eh. Bakit sinasabi Panginoong makapangyarihan sa mundo upang ipakita sa lahat ng tao na walang imposible sa Kanya. Anuman ang problema mo, anuman ang sitwasyon mo, kayang gawin ng Panginoon na masolve yung problema na yan dahil siya ay makapangyarihang Diyos sa buong mundo. Sinasabi sa atin yan, hindi kaya ko. Laki ng problema ko eh. Milyon ang utang ko. So what? Siya nga ang nag-create ng lahat ito, makapangyarihan sa buong mundo. Hindi kaya ito. Makinig ka, sumunod ka lang. Yan pong problema ng mga aming Kristiyano. Na tayo po ay pagdating sa ganyan, nakikinig lang pero sa paggawa, wala na. Kaya nga sabi, makapangyarihan Diyos, Panginoon sa buong mundo. Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan siya. Kasi yun ang katotohanan. Hihinto ang pagdaloy ng tubig ng Ilog Jordan. Ang tubig na ito mula sa itaas, maiipon sa isang lugar. Imposible yun. Incline yun eh. Iipunin mo, di doon lahat mapupunta yun. Ano sinasabi sa atin lahat? Walang imposible sa akin. Amen? Basta makinig ka lang at sumunod ka. Kasi ang hirap sa atin, kaya nga faith eh. Kaya pag gusto mo nang gano'n ng matagumpay na buhay, una, pagsasanay sa paningin. Masanay ka nakatuon sa ating Panginoon. Ako po, I tell you, isa sa mga pinagpapasalamat ko po yan. Sa church, to our pastor, nakakalungat siyempre, ayoko umiyak. Nung hindi po ako nakatuon sa ating Panginoon, lagi yung nakatuon pa po dito. Pero sa church natin, sabi ni pastor, tuon ka lang. Pag balik ka lang, balik ko na-miss ka ng paningin sa Diyos, balik ka lang, tuon ka lang lagi. Tuon ka lang, huwag kang bibitiw. At susunod nung nakatuon na ako, matuto kang makinig. At yung pakikinig ko, siyempre hindi madali ang magsanay. Lalo kung ang paningin mo, sa paningin ng mundo, ang hirap. Ang hirap. Siyempre, sa pakikinig, lalong-lalo na kung may church life ka, kung may nagme-mentor sa'yo, meron kang magulang na mananampalataya, sasabihin sa'yo, makinig ka sa Diyos. At pag nangyari nakinig ka, susunod ka, I tell you, meron kang matagumpay na buhay. Amen? Amen. As we celebrate 90th year anniversary ng TBC, sana makita natin yung kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating iglesia. Wala pong pagdiriwang na ganong extravagance ang church natin. Kasi ano po gusto ng Diyos? Ipagdiwang natin yung kabutihan niya. Amen? Ipagdiwang natin yung basagan ng pag-ibig niya sa atin. Na marami ng daan na dumanas, maraming taon ang lumipas, pero ang TBC, ang church na to, mayinig man, pero hindi babaksak sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Amen? Sa aking pagtatapos po, binabati ko po kayo, Happy 9th Anniversary TBC! Amen! Praise God! Hallelujah! At sa pagkakataong ito, pwede ko po inaanyayahan ko na po ang server. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Mabuti ang Diyos. Dahil sinasanay niya tayo. Katulad ng ating Panginoon Kristo. Alam niya na mamamatay siya. Pero sinanay niya ang kanyang paningin sa Diyos Ama. Sabi nga nung nalalangin siya ng the Garden of Gethsemane, Lord, Diyos Ama, kung kaya niyong tanggalin yung saro ng
paghihirap ko, Lord, tanggalin mo. Pero kalooban mo masunod. Kung nakatuon siya sa ibang bagay, Lord, ayoko mamatay sa mga taong rebelding ito. Ayoko mamatay sa mga napakaraming taong ito na puro kasamaan, taglay. Pero dahil sinasanay ng Panginoong Yesus ang kanyang paningin sa Diyos Ama, natuto siyang makinig. Lord, ano ang kalooban mo? Kahit ang buhay ko, ibibigay ko. Dahil doon, sabi ng Diyos Ama, pag nangyari yan, muli kitang bubuhayin at uupo ko sa kanang trono dun sa langit at ibibigay ko ang kapangyarihan dito sa langit, sa lupa, at maging sa ilalim nito. Ganon din na sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang matagumpay na buhay ay kailangan sinasanay upang lalong ma-equip tayo sa matagumpay na buhay nito. At sinasanay tayo at sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng ating pagsubok sa buhay. Kaya sa oras nito, kung ikaw humaharap sa pagsubok ngayon, sabi ng Panginoon, tingin ka lang sa akin. Na katulad na ginawa ni Jesucristo doon sa cross, tumingin ako sa Diyos Ama at napagtagumpayan ko ito. Ang tinapay at saro ay pagpapakita o larawan na tayo matagumpay. We are more than conqueror. Tanggapin mo ito. Hindi ito sinabi lang kung sino. Hindi sinabi na ito ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa iglesia itinalaga mo kami narito, Panginoon. Sapagkat hindi namin maitatanggi ng iglesia namin, ng TPC, ay tunay na ginamit mo upang tumulong sa amin, ma-equip kami, masanay kami, Panginoon. Upang hanggang sa ngayon, Lord God, sumampalataya kami sa inyo at sumunod sa inyo. Lord, salamat po. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay at uminom sa araw. Panginoon, sa iyo ang kapurihan at kadaklaan. Ito po ang aming dilangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God.